Magandang umaga sa ating lahat. Muli, ako si Binibining Kari Ann Shane E. Orine ng BSED 2A Filipino. At sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng gawaing suring basa at ang akdang ating susuriin ay isang tulang isinulat ng isang makatang nagngangalang Teodoro E. Hener na may pamagat na ang pag-ibig. Ngunit mas mainam siguro kung akin munang ibabahagi sa inyong lahat ang kabuuan ng tulang Ang Pag-ibig nang sa gayon ay makasabay tayong lahat sa ating magiging diskusyon. Nais kong inyong pakinggang mabuti at lasaping mabuti ang aral na nais ibahagi sa atin ng tula ni Teodoro Hener. Narito ang unang saknong. Umiibig ako at ang iniibig ay hindi ang dilag na kaakit-akit. Pagkat kung talagang ganda lang ang nais, hindi ba't nariyan ang nunungong langit? Lumiliyag ako at ang nililiyag ay hindi ang yamang pagkarilag-rilag. Pagkat kundi totoong perlas lang ang hangad, di ba't masisisid ang pusod ng dagat? Umiibig ako't sumisintang tunay, di sa ganda't hindi sa ginto ni yaman. Ako'y umiibig sapagkat may buhay, na di nagtitikim ng kaligayahan. Ang kaligayahan ay wala sa langit, wala rin sa dagat ng hiwang tubig. Ang kaligayahay nasa iyong dibdib, na inaawitan ng aking pag-ibig. Di ba't napakaganda ng mensahe ng tula? Ngunit mas gaganda pa iyan kung ating kikilalanin ang may akda nito na si Teodoro E. Hener bago tayo dumako sa mismong pagsusuri sa akda. Sino nga ba si Teodoro E. Hener bilang makata at bakit niya naisipang isulat ang ganitong uri ng akda? Si Teodoro E. Hener ay isang makata at nobelistang mananagalog mula sa Bulacan. Siya ay kasama sa pangkat ng mga makatang makaluma o konserbatibo tulad ni na Deogracias Rosario at Jose Corazon de Jesus sa samahang Ilaw at Panitik o panahon ng pagpapalaganap ng popularisasyon. So, kilala naman natin si Deogracias Rosario at Jose Corazon de Jesus na mga makatang sumikat sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. At bakit nga ba ito tinawag na panahon ng pagpapalaganap ng popularisasyon? Sapagkat sa mga panahong ito ay ang tinatawag na romantisismo sa panitikan, kung saan ipinalalaganap ng mga Amerikano ang paggamit ng romantisismo, mga tsoryang romantisismo o mga tsoryang pumapatungkol sa pag-ibig sa mundo ng panitikan. Kaya naman ang mga makatang ito, kabilang na si Teodoro E. Hener, ay nagsulat ng mga akdang pumapatungkol sa pag-ibig at sabi nga nila na gasgas ang paksang pag-ibig sa mundo ng panitikan sa panahong ito dahil kinawilihan ng mga mambabasa ang mga akdang patungkol sa pag-ibig. Hener ay isa ring tradisyonal na manunulat ng tula at tagasunod siya ni Balagtas sa pagtula. Subalit sa pagbabago ng panahon, nagbago rin ang anyo ng kanyang tula at sinubukan niya ang malayang taludturan. Kasama rin ni Teodoro Hener sina Sirio Panganiban, Deogracias Rosario at Jose Corazon de Jesus na binansagang mga dalubhasang makata ng lahi at tinanghal na kwartero ng makata ng Ilaw at Panitik. Kaya kung maririnig natin ang grupo ng kwartero, isa roon si Teodoro Hener. Narito naman ang mga akda ni Hener. Siya ang nagsalin sa Tagalog ng nobelang Kastila na Don Quixote de la Mancha. At para sa kaalaman ng lahat, maraming natanggap na karangalan si Hener sa pagsasalin nitong akdang ito. At itinuring niya rin itong obra maestra. Tinagalog din niya ang sinuring Kodigo Penal. Ang kanyang mga tula ay pinamagatang Ang Guro, Ako'y Pilipino, Ang Masamang Damo, Ang Buhay, Ang Matanda sa Nayon at itong sinusuri natin ng tulang Ang Pag-ibig. Akda niya rin ang isang aklat na ginagamit sa panulaang Tagalog na ang pamagat ay ang Sining ng Tula na lumabas noong 1958. At ang lahat ng akda ni Hener ay kanilang tinipon at pinamagatang Salamisim.
So, iyan ang patungkol sa may akdang si Teodoro E. Jenner. Pagkatapos natin siyang makilala, ngayon naman ay dumako na tayo sa mismong pagsusuri sa tulang ang pag-ibig. At sa pag-uumpisa, alamin natin kung anong paksa ang ginamit sa kabuuan ng akda. So, ang tulang ang pag-ibig ay umiikot sa paksang tunay na kahulugan ng pag-ibig o ang pag-ibig mismo at ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa taong sinisinta. So, nakita iyan sa pamagat pa lamang na ang pag-ibig ay alam na natin kung saan umiikot ang tula. At sa paggamit ng mga talinghaga, sa mga salitang umiibig ako, lumiliyag, di ba? Talagang ang tula ay binubuo ng paksang ang pag-ibig. Ay na si Teodoro ay nagsulat ng tulang patungkol sa pag-ibig ay dahil isa siyang makata sa panahon ng romantisismo. At nabanggit ko rin kanina na isa siyang tagasunod ng pagtula ni Balagtas. At kilala naman natin si Francisco Balagtas Baltasar na sumulat ng akdang Florante at Laura na umiikot din sa kwentong pag-ibig. Kung gayon masasabi natin na maaring naimpluwensyahan niya ng kanyang mga paksain si Teodoro. At iyan ang paksa ng tulang ang pag-ibig. At ngayon ay dumako na tayo sa mga simbolikong ginamit sa tula. Una na simboliko makikita natin sa tula ay nasa unang saknong, ang mga salitang nunungong langit. At ito ay sumisimbolo sa gandang kaakit-akit na tulad ng kalangitan. Pangalawang salita ay makikita sa ikalawang saknong ng tula. Ito ay ang totoong perlas. At para sa akin, ito ay nagpapahiwatig ng kagandahan, pagiging puro at kayamanan. Sa ikatlong saknong naman, naroon ang salitang ginto na nagpapahiwatig ng kayamanan. At sa panghuling saknong ay ang salitang dibdib. At nagamit ito bilang simbolismo ng puso o pagmamahal. Ngayon naman ay ating tukuyin kung anong tsoryang pampanitikan ang ginamit ng may akda sa kabuuan ng tula. So, ang tsoryang pampanitikan na ginamit dito ay ang tsoryang romantisismo. At ang tsoryang romantisismo sa panahong ito ay gumagamit ng maliligoy at mabubulaklak na salita. So, ang mga mabubulaklak na salita na ginamit sa akda ay katulad ng nunungong langit o pagkarilag-rilag, ginto ni yaman, hiwang tubig, hindi ba? Iyon ang mga maliligoy na salita na ginamit sa akda. At ang tsoryang romantisismo ay tumatalakay din sa iba't ibang klase ng pag-ibig. So sa tulang ito nagamit ang klase ng pag-ibig na ang pag-ibig ng isang lalaki sa kanyang babaeng sinisinta. Tsoryang ito, higit na mahalaga ang pagpapalutang ng damdamin kaysa paghamon sa pag-iisip ng bumabasa. So, sa pagbabasa natin ng tulang ang pag-ibig, mas ginamit natin ang ating puso. Ika nga, di ba, pag-ibig, syempre ang ginagamit natin diyan ay ang puso para mas maramdaman natin at malasap natin ang mga matalinghagang salita na ginamit sa tula. At binibigyang diin din ang pagpapahalaga ng imahinasyon at kalayaan ng tao. So sa tula kanina may mga nagamit na mga katanungan. At doon napaisip tayo na, ganito pala ang pag-ibig. Mula sa mga tanong na nagamit sa tula. So, ano naman ngayon ang kahalagahan ng paglalapat ng tsoryang romantisismo sa mga akdang babasahin katulad ng Ang Pag-ibig ni Teodoro Jenner? So, para sa akin, lalo na sa panahon natin ngayon na uso ang paggamit ng social media ng mga kabataan, kung saan doon na rin ginagawa ang pagliligawan, ay magsisilbi itong paalala na ang pag-ibig ay may kabuluhan sa ating buhay na hindi ito laro. At habang lumilipas ang panahon, ang tsoryang romantisismo sa mga akda ang magsasabi sa atin na ang pag-ibig ay buhay mula noon magpahanggang ngayon. Naman tayo ngayon sa pag-alam sa kung anong uri ng mga tayutay ang ginamit sa akda. So, ang unang-unang uri ng tayutay na ginamit sa akda ay ang tanong rhetorical. Ito ay ang uri ng tayutay kung saan ginagamitan ng pagtatanong ngunit hindi ito naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan. Alam kong narinig nyo iyan kanina.
So narito ang una at ikalawang saknong ng tula kung saan natin matatagpuan ang mga tanong retorikal. At babasahin ko, pagkat kung talagang ganda lang ang nais, hindi ba't nariyan ang nunungong langit? At sa ikalawang saknong, pagkat kundi totoong perlas lang ang hangad, di ba't masisisid ang pusod ng dagat? Malinaw sa mga katanungang ito na hindi ito humihingi ng kasagutan sa mga mambabasa o wala itong halong pag-aalinlangan. Bagkus, ang mga katanungang ito ay nagpapahiwatig ng kanyang purong pagmamahal at totoong intensyon sa kanyang babaeng minamahal. At ang sabi niya dito, kung kagandahan lang naman pala ang kanyang hinahanap sa kanyang sinisinta, bakit hindi na lang siya tumingala sa kalangitan at pagmasdan ang kagandahan nito? O kaya naman, kung totoong perlas lang naman pala ang kanyang hinahangad, malinaw naman sa atin na ang perlas ay sumisimbolo ng pagiging puro, ng kalinisan, ng kayamanan, ng kagandahan. At yun lang naman pala ang kanyang hinahangad. Bakit hindi na lamang siya sumisid sa ilalim ng karagatan at humanap ng totoong perlas na pwede pa niyang ikayaman? Hindi ba? Iyon ang kahulugan ng mga katanungang ito at ganoon kahalaga ang paggamit ng tanong retorikal bilang tayutay sa isang akda. At isa pang uri ng tayutay na ginamit sa akdang ito ay ang pagsasatao o personifikasyon. Ito ay ang pagkakapit ng talino, gawi at katangian ng tao sa bagay na walang talino at pandiwa ang ginagamit dito. Ngayon ay ating susuriin ang ikatlo at ikaapat na saknong ng tula. At ang mga pahayag na personifikasyon dito ay ang may buhay na di nagtitikim ng kaligayahan. At ang ikaapat na saknong ay iyong dibdib na inaawitan ng aking pag-ibig. Paano ito naging personifikasyon? Sapagkat ang salitang buhay ay binigyan niya katangian na di nagtitikim ng kaligayahan. At ang mga salitang di nagtitikim ay mga salitang maaring gawin ng isang taong may talino. At sa ikaapat naman na saknong, binigyan niyang katangian ang kanyang dibdib na inaawitan daw ng kanyang pag-ibig. At ang salitang inaawitan ay ginagawa ng isang tao. Kaya, ang mga pahayag na ito ay masasabi nating tayutay na personifikasyon. Unting mabuo ang ating pagsusuri, alamin naman natin kung ano ang pagpapahalagang pangkatauhan o panlipunan na ibinibigay sa atin ng tulang ang pag-ibig. Para sa akin, ang totoong pag-ibig ay hindi dapat nakabase sa pisikal na kaanyuan at estado sa buhay ng isang tao, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay walang pinipili. Iugnay natin ito sa nasambit ko kanina na social media kung saan isinasagawa ng mga kabataan ang pagliligawan, na kung nakita na ng mga kalalakihan na maganda ang profile picture na in-upload ng isang babae, ayos na ito na kanilang i-chat agad-agad at ligawan at ilang oras lamang mahal na nila yung babae. O kaya naman kapag napansin nila na yayamanin ang mga ina-upload ng babaeng ito, ayos na iyon para sila ay ligawan. Ngunit, ipinapaalala sa atin ng tulang ito na hindi ganito ang tunay na kabuluhan ng pag-ibig. Ipinararating ng tulang ito sa mga mambabasa na kung talagang mahal mo ang isang tao, ay dapat tanggapin mo ang kanyang kabuuan. Sa pagtatapos ng ating pagsusuri sa tulang Ang Pag-ibig ni Teodoro Hener, nais ko ring ibahagi ang aking sariling pag-unawa sa tula bilang isang manunuri, bilang isang mag-aaral, at bilang isang babae. So para sa akin, ang tulang Ang Pag-ibig ay isang akdang nagbabahagi ng totoong kahulugan ng paghahandog ng pagmamahal. Kung talagang mahal mo ang iyong sinisinta, hindi mo siya ihahambing sa kahit na sino at sa kahit anumang bagay. Ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa kagandahang pisikal o estado ng buhay. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi laruan, kundi isang bagay na kailangan nating panindigan. Tatapos ang ating pagsusuri sa tulang Ang Pag-ibig ni Teodoro Hener. Sana ay may natutunan kayo at sana ay mas lalo ninyong naintindihan ang kabuuan ng tula. Hanggang sa muli, maraming salamat!